Ngayong umaga ay tayo nandito na naman upang tayo magpakain ng ating mga alagang manok para kung mabilis ang paglaki at matataba ito, masarap itong itinula at pangihaw. Kaya ating gagawin ay alagaang mabuti ng makain ng masustansya ito. Kaya panatilihin ang sipag at tiyaga dito sa bundok upang magkaroon tayo ng maayos ang pamumuhay at tuloy-tuloy na hanap buhay sa pag-aalaga ng mga manok, kalabaw, baka at mga baboy. Tiyak na tayo ay giginhawa, lalo na kung tayo ay may mga tanim pa. Ang mga tanim na ito ay siya nagbibigay sa atin ng biyaya galing kay Lord. Kaya panatilihin natin ang maayos na pagbunga. Kasama natin ang mga bubuyog na nagbibigay ng pag-asa sa mga magsasakang nagsisipag para umani ng sagana. Dahil ang bubuyog ay kasama natin sa pagtatanim. Kaya itong bubuyog na ito ay ating aalagaan ng bunga ng ating pananim ay paramihin. Ngayong araw ay ating kukunin itong mga bubuyog na nakabitin man din. Ito pag nailagay sa box, tiyak na magkakaroon sila ng maayos na tahanan para paramihin. Kaya halina kayo at ating pagsamasamahin. Ating kunin ang nakabiting bubuyog para paramihin. Ay hello! Kumusta ka na diyan? Itong aking alagang ibon. Kapag ito'y pinakawalan, bumabalik din. Isang araw, nakawala siya at nakalimutan itong isara. Ngayon, nakababa siya sa lupa. Ayaw niya lumipad na mataas, kaya sinunggaban ng pusa. Buti na lang nakaligtas siya sa peligro. Kaya itong aming alaga ibinalik sa kulungan ng maalagaan. Dahil pag inayaan, maaari itong mapinsala. May mga bayabas dito sa gilid ng aming tahanan. Hindi ito inaalis para may pagkanlungan. Ang lilim nito ay laking tulong sa atin para hindi tayo mainitan. Kaya bunga nito ay napakaraming bitamina na mabuti sa ating katawan. Kaya itong puno na ito ng bayabas ay aking iniingatan. Palalakihit, pagagandahin para yumabong at nang maayos pakinabangan. Ngayon ay nagsimula na akong kumuha ng apakan na magamit natin na akyatan. Ito ay ginawa ko para maakyatan at makuha ang bubuyog na ating kukunin para malagaan sa box. Kaya ito dandahan kung ilalagay para hindi magliparan. Ang mga bubuyog kulay 1 tawagin ay apis cerana na ating aalagaan. Kapag ito ating nailipat sa kahon ay tsak na ito mapaparami natin at makasiguro tayo na maalagaan. Dahil kapag naandyan lang siya nakabitin at nakahanap ng bahay na kanilang lilipatan, kalimitan ay sa puno ng nyug lamang. Na iyon, kalimitan ay pinupuhag ng mga kabataan. At hindi alintana ang pagpapausok hanggang sa matupok ang bubuyog. Kaya mainam na alagaan at ilagay sa tamang lagayan para maparami natin, hindi lang pulot pati ang mga batang bubuyog makatulong natin dito sa sakahan. Kaya yan na ilalagay sa plastic ng marahan. Dali akong bumaba diyan at talagang ako'y pinupuyukan ng mga bubuyog na yan. At nakuha ko na rin, nilagay ko sa plastic ang rhina na kanilang sinusundan. Dahil kapag walang rhina ay hindi yan tatagal sa kanilang titirahan.
Sila yung nagko-command kung paano at ano ang kanilang mga gagawin para sa kanilang kolonya. Kaya ayan, lilipat na natin yan sa kanilang magandang lagayan. At nakakasiguro ako na andyan ang nangunguna sa kanilang samahan. Yan ay ang reyna na kanilang inaalagaan, na mga worker na masisipag na kumukuha ng pulot at pollen sa mga bulaklak na kanilang dinadapuan. Kaya kalimitan ng niyog ay maraming bunga dahil sa kanila at katuwang natin sila dito sa taniman. Kaya ito na yung box na ating paglilipatan, nang sa ganon ay atin silang maparami na at nang magkaroon ng pulot pa. Masisiguro natin ang kaligtasan ng mga bubuyog dahil nandito sila sa ating bakuran. Kaya mainam na sila ay pangalagaan dahil katuwang natin lagi yan sa paghahalaman. Kaya kung mapapansin natin, mga gulay, prutas at iba pang mga halaman na mga bulaklak na siyang katuwang natin lagi sa paglipat ng pollen. Kung tawagin sila ay pollinator dito sa atin sa taniman. Kaya napakahalaga ng mga bubuyog na ito para sa atin bilang magsasaka at ito kinabubuhay natin dito sa kabundukan. Kaya mainam na lagi itong pangalagaan. Inilagay natin dito sa loob itong ating mga laywan para sa ganon ay lalo nating mapag-ingatan. Dahil kapag nasa gubat sila at tapuhag ng mga walang pakundangan, tiyak na ito ay mauubos lamang. Kaya mas maganda na dito sila sa atin sa may bakuran. Ngayon na ay sisimulan ko na ang magbuhos ng mga bubuyog na yan. Nang sa ganon, diyan na sila mag-stay hanggang sa sila ay makapagpulot at makapanganak nang sila ay maparami na natin. Kaya na, inawag ko para sa ganon mahulog siya sa loob at mapanatili natin sa loob ng box na yan. Dahil kapag nandyan siya, diyan sila magpaparami at wag lang sila mainitan, wag silang mapasok ng langgam, sila ay dadami dyan. Kaya mabuti na lagi nating tingnan at lagyan ng langis ang puno ng mga poste na kanilang nilalagyan. Dahil kapag yan ay napasok ng langgam, tiyak na tayo ay lalayasan. Pag napasok yan ng mga iba pang mga insekto, lalo na yung mga kumakain ng pulot, hindi yan dyan magtatagal. Kaya mas mainam lagi nating tingnan araw-araw. Dahil yan, para na nating tunay na kaibigan na siyang tumutulong sa atin dito sa linang. Dahil kapag kasama natin sila dito, siyak na makasiguro ang ating maraming pag-aanihan. Kaya ayan, patuloy kong inaayos itong box at nilalagyan ng cover para sa ganon mapanatili nating malamig ang loob ng box upang sila ay hindi umalis dyan. Dahil kapag mainit ang box na yan, hindi yan tatagal at sila ay tiyak na lalayas o alis dyan. Kaya yan, sinisigurado natin na laging maayos at hindi nababasa ng ulan. Huwag nating hayaan na mabasa ng ulan yan, dahil kapag nabasa, nasisira yung kanilang ginagawa, nasaray dyan. Kaya ayan, lagyan ko na ng mga trapal
na ating mga recycled materials para sa ganun kasigurado tayo na hindi yan mababasa at hindi maiinitan. May tabla na rin yan sa ibabaw, kaya mas mainam palagi pa rin nating tingnan araw-araw dahil hindi natin mamalayan napapasok na pala yan na mga insekto na hindi natin kailangan, at yan ang pagsisimulan para sila ay lumayas dyan. Kaya yan, hinihintay lang natin na sila ay pumasok lahat dyan sa loob ng box na yan, dahil kapag yan ay nakapasok na, hindi na naalis dyan. Huwag lang sila magambala na iba pang mga insektong maaaring sumira sa kanilang mga comb o saray. Kaya ayan po, andyan na, isang mapayapang araw naman po sa ating lahat, at maraming pong salamat lagi sa inyo pagsubaybay. At yan na rin yung mga nalipat natin sa ibang box na andyan lamang, at nagsisimula na silang dumami. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!